Wellman TV. Bobby Aguilar. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 981 hanggang 970. Dharma kayamanan ng daang espiritu pagpupulong ng laki ang mga mata ni Mark Fraley sa gulat, at kalaunan ay inihampas niya ang pabilog na hawak niya sa mesa ng may malakas na kalabog. Ang mga nilalamang nakatala rito ay lampas na sa pagkakaintindi ni Mark Fraley. Pinutol ang mahigit 12 tribulation great cultivators. Nawala ang kulay sa mukha ni Mark habang bumubulong siya sa mahinang boses. Dapat malaman ng isang tao na ang tribulation stage ang katapusan at pinakamataas na antas ng kaharian para sa mga cultivator. Sinasabing sa pag-rating sa kaharian na ito, magkakaroon ng makapangyarihan ang isang tao. Ipinapahiwatig ito ng mga tala, ngunit maaaring may mga elemento ng pagmamalabas, sabi ni Chanang. Gayunpaman, ayon sa mga tala, ang Immortal Slaying Sect ay mayroong ilang tribulation stage great cultivators noong panahong iyon. Nagngingit-ngit si Mark Fraley, sabay sabing, paano naman nakikilala ni Bobby Aguilar ang ganoong klaseng tao? Huwag kang mag-alala, malamang siya ang babaeng nakamaskara mula sa kasaysayan, matagal na siyang nawala sa ilog ng panahon. Sabi ng isang tao sa tabi niya. Nang marinig ito, tumango si Chanang, may mga balitang nagpakita siya ng 3 beses pagkatapos ng kanyang kamatayan, ngunit wala ni isa sa mga ito ang nakalikha ng malaking epekto. Sa kabila ng kanyang mga salita, mayroon pa ring bahid ng pag-aalala sa puso ni Mark Fraley. Hindi, kailangan nating humanap ng paraan para patayin siya. Nagngalit si Mark Fraley at determinado. Sa sandaling ito, humakbang paarap si Star. Umiling siya at sinabing, pinapayuhan kita na huwag mo siyang guluhin. Kilala siya sa kanyang bagong ugali at maaaring maglunsad ng pag-atake anumang oras. Kung magiging agresibo ka sa kanya, hindi maisip ang mga kahihinatnan. Bukod pa rito, ngayon ay madali niyang napatay ang mga tuyong buto ng mga makapangyarihang cultivator. Sa tingin mo ba ay mapapaalis natin siya batay sa ating mga kakayahan? Pagkarinig sa mga salitang ito, agad na kumalma si Mark Fraley. Nanatiling tahimik siya ng ilang sandali, pagkatapos ay mahinang sinabi, tungkol sa bagay na ito, sa tingin ko ay mas makabubuting kumonsulta tayo sa mga nakatataas. Matapos maganap ang ganitong insidente, isang pansamantalang tigil putukan ang ipinatawag. Ang mga nakaraang tunggalian ay atubiling isinantibi muna sa ngayon. Nagbabantay ang lahat, dahil sa takot na baka may mangyari pang isa pang malaking pangyayari. Samantala, nanatili si Bobby Aguilar sa Nine Pinnacles Mountain ng buong 9 na araw. Pagkatapos lamang ng 9 na araw ay saka lamang siya tuluyang gumaling mula sa kanyang mga pinsala. Drexel. Isang araw, sinubukang tawagin muli ni Bobby sa kanyang isipan. Gayunpaman, wala pa ring tugon mula kay Drexel. Hindi napigilan ni Bobby ang mapabuntong hininga. Ang biglaang pagkawala ay nagtulak kay Bobby na maniwala na patay na siya. Kalimutan mo na yun, nakakapagod din naman siyang alalahanin. Binaliwala lang iyon ni Bobby. Bumangon siya mula sa kama, bumulong sa sarili, matapos kong malampasan ang lahat ng ito, may kakayahan na akong makapasok sa Martial Saint Realm. Kung isa sa alang-alang ang kasalukuyang kalagayan ni Bobby, maaari nga niyang subukang gamitin ang Martial Saint Realm. Ang nakakalungkot ay walang dalang Heavenly Vanilla si Bobby. Para makuha ang Heavenly Vanilla, malamang nakakailanganin niya ang tulong ni Drexel. Pagkatapos magpaalam sa lahat, nilisan ni Bobby Aguilar ang Nine Pinnacles Mountain. Lumipas ang ilang araw, at ang insidente tungkol kay Obadiah Heptonstall ay unti-unting nakalimutan ng mga tao. Simula noong huling beses, hindi na muling nagpakita si Obadiah Heptonstall. Kahit ang mga pumunta sa Immortal Slaying Sect ay hindi nakakita ng anumang bakas niya. Isang araw, bumalik si Bobby Aguilar sa kabisera. Mayroong isang engranding kumperensya na gaganapin sa kabisera. Ang kumperensya ay tinatawag na pagpupulong ng 100 espiritu, na ginaganap tuwing 5 taon. Sinabi nila na madalas na may mga kayamanang mahirap matagpuan na lumilitaw sa pagpupulong. Marami sa mga kayamanan ay napakabihirang, at ang mga may-ari ng mga kayamanang ito ay mas misteryoso pa.
Dahil hindi tumugon si Drexel, sinubukan na lamang ni Bobby ang kanyang swerte sa pulong ng 100 spirits, umaasang makakakuha ng isang tangkay ng Heavenly Vanilla. Pagdating sa 100 spirits meeting, agad na napansin ni Bobby ang isang kaina-hinalang figure. Ang figure ay walang iba kundi ang lalaking may bigot. Mabilis na lumapit si Bobby Aguilar at tinapik ang balikat niya mula sa likuran. Nako! Nagulat at natigilan ang lalaking may bigot. Tumingin siya kay Bobby Aguilar nang may paghihinala at nagreklamo, "Nako, halos mamatay na ako sa takot mo." Umikot ang mga mata ni Bobby Aguilar, "Masyado ka na bang nakagawa ng masama? Natatakot ka lang ng walang dahilan." Kalokohan. Walang pakialam na ikinumpas ng lalaking may bigot ang kanyang kamay. Nanatili si Bobby Aguilar sa tabi ng lalaking may bigot, at sinabing, "May ilan akong gustong itanong sa iyo." Maingat na sumulyap ang lalaking may bigot kay Bobby Aguilar at nagtanong, "Anong mga tanong? Tungkol ba sa babaeng nakamaskara na lumitaw sa martial arts hall? Si Claire Richardson ba iyon?" Tanong ni Bobby Aguilar. "Ano sa tingin mo?" Tugon ng lalaking may bigot sa naiinis na tono. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar, kung gayon bakit niya ginawa? Kung ganoon, bakit hindi kanya kinilala, tama ba? May bahid ng pangungot siya sa lalaking may tono ng bigot. Tumango si Bobby Aguilar bilang pagsang-ayon. Ngumisi ang lalaking may bigot, "Sabi ko na sayo dati, hindi naman talaga siya mabuting tao. Para sa kanya, walang emosyon. Isipin mo, umiral na siya libu-libong taon na ang nakalilipas, anong klaseng damdamin ang natitira pagkatapos mabuhay ng ganito katagal?" Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar, "May katuturan naman iyan, pero, kung iyan ang nasa isip, bakit niya pinigilan si Obadiah Heptonstall noong nakaraan?" Natigilan ang lalaking may bigot sa tanong na ito. Hinaplos niya ang baba niya at nag-isip ng matagal bago tuluyang naiinip na sinabi, "Paano ko naman malalaman, baka naiinip lang siya." Gusto pa sanang magtanong ni Bobby Aguilar, pero iniwas ng lalaking may bigot ang mukha, ayaw nang makipag-ayos pa kay Bobby Aguilar. "Kalimutan mo na lang." Nang makita ito, hindi na nagpatuloy si Bobby Aguilar. Walang silbi ang labis na pagtatanong. Pagkatapos, si Bobby Aguilar at ang lalaking may bigot ay nagpagala-gala sa paligid ng 100 Spirits meeting. Ang pulong ng 100 espiritu ay hindi kasing simple ng inaakala. Maraming tao rito ang mula sa mistikong kaharian, o mula sa kanluran. Bulong ng lalaking may bigot. "Maraming pambihirang kayamanan na kahit ako ay hindi pa nakikita noon." Tumawa ng mapait si Bobby Aguilar, "Gusto ko lang makakuha ng isang tangkay ng Heavenly Vanilla. Maaaring hindi iyon madali." Sagot ng lalaking may bigot. "Bakit?" Tanong ni Bobby Aguilar. Sabi ng lalaking may bigot, "Ang gamit ng Heavenly Vanilla ay lubhang kakaiba. Para sa mga nangangailangan, ito ay isang pambihirang kayamanan. Para sa mga hindi nangangailangan nito, ito ay walang pinagkaiba sa karaniwang ligaw na damo." Nang marinig ito, hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang mapabuntong hininga. Kung wala si Heavenly Vanilla, hindi makakahakbang si Bobby papasok sa Martial Saint Realm. Mukhang hindi ganoon kadali ang makakuha ng isang tangkay ng Heavenly Vanilla, bulong ni Bobby sa sarili. Ikinumpas ng lalaking may bigot ang kanyang kamay, "Maraming kayamanan sa 100 Spirits meeting. Tiyak na may para sa iyo. Huwag mo lang ituon ang pansin sa Heavenly Vanilla." Umungol si Bobby Aguilar bilang pagkilala at hindi na nagkomento pa. Napakalawak ng lugar ng 100 Spirits meeting, halos kasing laki ng isang maliit na bayan. Hindi lamang mga bihirang kayamanan ang naroon, kundi pati na rin pagkain, damit, at matutuluyan. Ang pulong ng 100 espiritu ay tumagal ng isang buong buwan, na nagdulot ng malaking benepisyong pang-ekonomiya sa lugar. Sa buong paglalakbay, maraming tao ang bumati kay Bobby Aguilar. Simula noong huling insidente, ang kanyang popularidad sa mga tao ay tumaas ng malaki. Nakikita mo ba? Kung magbibigay ng senadorya si Bobby Aguilar, hindi mabilang na tao ang handang sumunod sa kanya. Isang pares ng mga mata sa dilim ang nagmamasid kay Bobby nang may nakakabighaning lamig. Mga tagahanga lang ng patas na panahon ang mga taong ito. Malamig na tumawa si Mark Fraley.
Ngayon, itinuturing nilang bayani si Bobby Aguilar. Bukas, maaaring kamuhian nila siya ng may matinding pagmamahal. At ang pagpupulong na ito ng 100 espiritu, para sa amin, ang perpektong pagkakataon. Kabanata 182, natakot si Drexel napakarami ng mga taong dumalo sa pulong ng 100 spirits. Malakas man o mahina, lahat sila ay nakiisa sa kaguluhan. Ang ganitong mga pagtitipon ay kadalasang nagbubuklod sa mga tao mula sa iisang grupo. Malamig na tumingin si Mark Fraley sa direksyon ni Bobby Aguilar, isang mahinang ngisi ang nakasabit sa gilid ng kanyang mga labi. Maaari pang ituloy ang mga plano ko. Nakangisi na sabi ni Mark Fraley. Mabilis na lumipas ang oras, at bago pa man nila namalayan, sumapit na ang gabi. Nakahanap muna ng tuluyan sina Bobby Aguilar at ang lalaking may bigot. Bago pa man sila makabayad, isang masigasig na parokyano sa malapit ang naniningil na sa kanila. Napakabait naman yan. Hindi napigil ang magkomento ni Bobby Aguilar. Oo, naging usap-usapan ka sa martial arts hall. Ngayon hindi mo alam kung gaano karaming tao ang humahanga sa iyo bilang kanilang idolo, bulong ng lalaking may bigot. Tinuwanan lang ito ni Bobby Aguilar. Hindi niya naman naisip iyon noon. Nang araw na iyon, hindi gaanong natamo ni Bobby Aguilar, dahil masyadong malawak ang 100 Spirits meeting. Naglibot-libot ang dalawa at wala pang ikasampung bahagi nito ang kanilang nakita. Pagbalik sa inn, ipinikit ni Bobby ang kanyang mga mata sa balak na subukang muli na hanapin ang kislap ng Martial Saint. Pero kakaiba, kahit pakiramdam niya ay isang hakbang na lang ang layo niya sa pagiging isang Martial Saint, tila palaging may kulang. Nako! Ilang sandali pa, iminulat ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata at hindi niya napigil ang kunot ang kanyang mga kilay. Kakaiba! Hinawakan ni Bobby ang baba niya. May problema pa rin kaya sa landas na pinili ko. Ang puwang sa pagitan niya at ng Martial Saint ay parang isang manipis na piraso ng papel, ngunit hindi niya ito kayang lagpasan. Mukhang hindi pa rin sapat ang puso ko para makapasok sa Martial Saint realm, naisip ni Bobby sa sarili. Tiningnan niya ang lalaking may bigot na malakas na humihilik sa tabi niya. Mahinahong sinabi ni Bobby Aguilar, ano kaya ang hitsura ng landas ng isang lalaking tulad ng lalaking may bigot? Sa sandaling iyon, hindi maiwasan ni Bobby na isipin si Claire Richardson. Maaaring nakapasok na siya sa kaharian ng Martial Saint. Tutal, dahil sa mga alaala ng kanyang mga nakaraang buhay, alam na alam niya ang daan patungo sa pagiging isang Martial Saint na parang likod ng kanyang mga kamay. Habang iniisip ang mga bagay na ito, nakatulog si Bobby. Ang hindi niya alam ay sa sandaling ito, may isang taong palihim na kumikilos. Sa isang madilim na silid. Nakatayo si Dudley Lynch sa harap ni Mark Fraley, may malupit na ngiti sa kanyang mukha. Dinilaan niya ang kanyang mga labi at sinabing, mga bagay na hindi nagawa ni Obadiah Heptonstall, kaya ko na itong gawin ngayon, at ibang tao ang dapat managot, hindi ito kapanipaniwala. Sabi ni Mark Fraley sa mahinahong boses, tama na ang usapan, sige na, tandaan mo, hindi ka dapat matuklasan. Tumango si Dudley Lynch, huwag kang mag-alala, magaling ako rito. Kasabay nito, tumalikod si Dudley Lynch at umalis. Kinabukasan, ilang tuyong katawan ang lumitaw sa ilang silid. Pero hindi ito masyadong inisip ng mga tao, sa pag-aakalang isa lamang itong uri ng paghihiganti, kaya hindi ito naging sanhi ng gaanong kaguluhan. Maagang umalis sa kanilang tinutuluyan si Bobby Aguilar at ang lalaking may bigot at nagtungo sa 100 Spirits meeting, nagpatuloy sa kanilang paghahanap kay Heavenly Vanilla. Pero buong umaga, sina Bobby Aguilar at ang lalaking may bigot ay hindi pinalad. Mukhang kulang ang kalidad ng 100 Spirits meeting ngayong taon. Bulong ng lalaking may bigot habang hinahaplos ang kanyang balbas. Noong mga nakaraang taon, palaging may lumilitaw na isang bagay na nakakagulat sa mundo. Naaalala ko ang huling pagpupulong ng 100 Spirits, isang sirang sandata ng Mighty Realm ang natuklasan. Kumunot ang kilay ni Bobby Aguilar, at gulat na napasigaw siya, ano? Isang sandata ng Mighty Realm. Oo, pero sira iyon. Kung magagamit ba ito o hindi, walang nakakaalam, sabi ng lalaking may bigot.
Sa anumang kaso, sa ngayon, wala pa akong nakikitang gumagamit nito. Mahinahong sabi ni Bobby Aguilar, kung makakakuha ang isang tao ng sandata ng Mighty Realm, hindi ba't hindi na siya mapipigilan sa mundong ito? Masasabi mo iyan, sabi ng lalaking may bigot. Pero kung magagamit lang ito. Kung hindi, puro usapan lang yan. Ngumiti si Bobby Aguilar at sinabing, hanggat makukuha natin ito, hahanap tayo ng paraan para maayos ito. Dahil doon, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Isang mahabang kalye ang punong-puno ng mga tao. Maraming gusali sa tabi ng kalye ang inupahan at ginamit upang ibenta ang mga dorme treasures. Mabagal na nagpalipat-lipat ng tindahan sina Bobby Aguilar at ang lalaking may bigot, hanggang sa huminto sila sa harap ng isang tindahan na may medyo maliit na tindahan sa harapan. Pinulot ng lalaking may bigot ang isang balumbon sa gilid at nagtanong, ano ito? Sumagot ang may-ari ng tindahan, isang mapa ng kayamanan. Nang marinig ito, agad na nabuhayan ng loob ang lalaking may bigot. Isang mapa ng kayamanan. Ayos lang sa akin yan. Masayang sabi niya. Pagkatapos ng ilang pagtatawad, nakuha nila ang treasure map sa halagang 300,000. Boss, alam mo ba kung saan ko mahahanap ang Heavenly Vanilla? Tanong ni Bobby Aguilar. Mariing umiling ang may-ari ng tindahan, hindi ko pa naririnig yan. Nang makita ito, hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang mapahajijek ng malungkot. Tara na. Nagpatuloy na sina Bobby Aguilar at ang lalaking may bigot. Pagkatapos bumisita sa ilan pang mga tindahan, ang dalawa ay nagsimulang magmukhang medyo pagod at huminto sa tabi ng isang partikular na tindahan. Tila ordinaryo lang ang tindahan at walang gaanong mga gamit na nakadisplay sa loob. Naunang pumasok ang lalaking may bigot, maingat na sinusuri ang mga pagkain sa mesa. Sa kabilang banda, inilabas ni Bobby Aguilar ang kanyang banal na pandama, sinuri ang bawat item ng paisa-isa. Yung dahon dyan sa sulok, ilagay mo agad sa bag mo, napakayaman yan. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw sa isipan ni Bobby ang boses ni Drexel. Nagulat si Bobby, buhay ka pa. Akala ko patay ka na. Nagmamadaling sinabi ni Drexel, walang oras para sa usapan, kunin mo na ang dahon. Walang pag-aaksaya ng oras, mabilis na lumapit si Bobby at pinulot ang dahon. Boss, magkano po itong dahon? Tanong ni Bobby. Sumagot ang amo, 50,000, kunin mo na. 50,000. Masyadong mahal yan, mukhang ordinaryo lang naman para sa akin, bulong ni Bobby sa sarili. Huwag kang makipagtawaran, bilhin mo na habang walang nakakapansin. Nag-aalalang udyok ni Drexel. Nang makita ito, mabilis na binago ni Bobby ang tono ng pananalita, boss, ako na ang bahala. Pagkatapos, binayaran ni Bobby ang dahon gamit ang kanyang card at dinala ito. Matapos ilagay ang dahon sa kanyang bag, nagtanong si Bobby, ano nga ba talaga ang daong ito? Bumantong hininga si Drexel, ang swerte mo, bata. Ang bagay na ito ay tinatawag na Scarlet Flame Leaf, at simple lang ang gamit nito mapapahusay nito ang iyong divine sense. Kung mas malakas ang divine sense, mas magiging malakas ka kapag nakapasok ka na sa kaharian ng Martial Saint. Bulalas ni Bobby, direkta nitong mapapahusay ang banal na pandama. Mayroon bang ganoong kayamanan? Kung hindi ka naniniwala sa akin, ibigay mo sa akin, naiinip na sabi ni Drexel. Hinawakan ni Bobby ang ilong niya, iniba ang usapan, anong nangyari sa'yo noong nakaraan? Bigla ka na lang nawala. Hihilingin ko sanang kontrolin mo ang katawan ko. Nang banggitin ito, hindi napigilan ni Drexel ang manginig at bumulong, nako, at nandito ang babaeng nakamaskara, hindi ako maglalakas loob na magpakita. Nagulat si Bobby, kilala mo ba siya? Hindi ko siya kilala, pero marami na akong naririnig na chismis tungkol sa kanya, bahagyang nanginginig ang boses ni Drexel. At minsan, sa isang malaking libingan, nakita ko ang isang larawan ng tunay na anyo ng babaeng nakamaskara, ang tanawin, nakakakilabot, ng inig si Drexel. Tinaasan ni Bobby ang kilay at sinabing, hindi ba ikaw ang nagpahayag ng iyong sarili bilang unang Diyos ng pagpatay? Ano, natatakot ka na ba? Wala kang alam. Ganti ni Drexel, na medyo galit ang tono. Hindi mo naranasan ang panahon niya. Para sabihin ko sa iyo,
Binata, malas ka. Dahil sa iyong talento at oras, tiyak na wala kang mapapantayan sa ilalim ng langit. Ngunit sa kasamaang palad, sa buhay na ito, ang babaeng nakamaskara ay nabuhay na maguli. Kabanata 983, Kabanata 983, ang masamang si Mark Fraley, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Bobby Aguilar, medyo nalilito. Malamig na sumanghal si Drexel, sa buong kasaysayan, hindi mabilang na mga henyo ang lumitaw, bawat isa ay parang isang maliwanag na bituin sa kalangitan. Ngunit sino mang umiral sa parehong panahon niya ay namatay sa kanyang mga kamay. Tandaan mo, sa bawat pagkakataon. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar. Hindi ka naman nagmamalabis, di ba? Medyo nag-aalin lang ang sabi ni Bobby Aguilar. Malamig na tumawa si Drexel, maniwala ka man o hindi. Bawat panahon ay nagsisilang ng mga mahuhusay na henyo na higit pa sa kanilang mga kapantay, ngunit lahat sila ay namatay sa kanyang mga kamay. Pagkatapos noon, napayuko si Drexel at nagpatuloy, pero mapalad ka rin. Ang mga panahon kung kailan siya muling isinisilang ay palaging nagiging mga dakilang panahon. Mga dakilang panahon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Bobby Aguilar. Paliwanag ni Drexel, 4 na beses na siyang muling isinilang, at 2 beses pa lamang siyang umabot sa pagtanda, na parehong panahon ng pinakamasagana sa nakalipas na 10,000 taon. Mas marami ang mga prodigy sa mga dakilang panahon, mas matindi ang kompetisyon, at dahil dito, mas laganap din ang paglitaw ng mga mahuhusay na talento. Nanatiling tahimik si Bobby Aguilar. Tila makabuluhan ang mga pahayag ni Drexel. Tila hindi siya nagsisinungaling. Patuloy na nagtanong si Bobby Aguilar, alam mo ba kung gaano kataas ang cultivation ng babaeng nakamaskara na ito? Hindi ko alam, umiling si Drexel. Pero ang masasabi ko sa iyo ay kakaunti lang ang mga makakarating sa tribulation stage, na kumakatawan sa katapusan ng cultivation path ng isang tao. Gayunpaman, marami na ang namatay sa kanyang mga kamay. Natikom ni Bobby Aguilar ang kanyang mga labi. Ang lalaking may bigot, si Obadiah Heptonstall, at ngayon ay si Drexel, ay tila takot na takot sa babaeng nakamaskara. Lalo na si Drexel. Sa kabila ng kanyang pagiging mayabang, nang makita niya ang babaeng nakamaskara, pinili niyang magtulog. Para kay Bobby Aguilar, isa lamang siyang masungit na babaeng laging sinusundan siya. Ayaw kong maniwala na walang mas malakas kaysa sa kanya, bumantong hininga si Bobby Aguilar. Binaliwala ni Drexel ang kanyang pahayag, kung ang tinutukoy mo ay 10,000 taon na ang nakalilipas, halos maalamat na iyan. Walang nakakita, kaya hindi mapapatunayan ang katotohanan. Hindi na nagtanong pa si Bobby Aguilar. Itinabi niya ang dahon ng escarlata na apoy at nilisan ang lugar kasama ang lalaking may bigot. Pagkatapos ng isa pang araw, nanatiling minimal ang kanilang mga nadagdag. Ikinairita nito ang lalaking may bigot. Kung hindi natin mahanap ang Dharma Treasure, ibig sabihin ay may ibang nakahabol sa atin para makuha ito, buntong hininga ng lalaking may bigot. Kinuha niya ang treasure map mula sa kanyang kamay at binuksan ito. Sulit bisitahin ang lugar na ito. Hawak ng lalaking may bigot ang mapa ng kayamanan, kumuha ng mapa ng mundo, at nagsimulang paghambingin at hanapin ang mga lugar. Sulit bisitahin ang lugar na ito, paalala ni Drexel. Nagtanong si Bobby Aguilar, ibig mo bang sabihin ay tunay na may mga kayamanan dito? Hindi ko alam. Pero ayon sa impresyon ko, malamang na isa itong larangan ng digmaan, sabi ni Drexel. Bahagyang tumango si Bobby Aguilar, sige, naiintindihan ko. Nang gabing iyon, ipinagpatuloy ni Dudley Lynch ang kanyang mga aksyon. Nang gabing iyon, marami pang tao ang namatay sa kanyang mga kamay. Pareho lang ang kanilang mga pamamaraan ng pagbitay. Kinabukasan, habang naglalakad-lakad si Bobby Aguilar at ang lalaking may bigot, narinig nila ang mga taong nag-uusap tungkol sa issue. Siyempre, hindi masyadong pinag-isipan iyon ni Bobby Aguilar. Hindi naman bihira ang mga pagpatay sa mundo ng martial arts. Lalo na sa pulong ng 100 spirits upang mahanap ang mga kayamanan ng Dharma, hindi katakataka kung may isang taong nakapatay upang magnakaw ng mga kayamanan. Ang mga sumunod na araw.
Patuloy na naglibot sina Bobby Aguilar at ang lalaking may bigoat sa paligid ng 100 Spirits meeting. Nagpahinga lang sila kung saan man sila mapunta. Sa loob ng 5 magkakasunod na araw, 18 katao ang namatay sa pulong ng 100 Spirits. Pareho ang kalagayan ng bawat tao bago sila mamatay. Nakakakilabot ang kanilang itsura. Anong nangyayari? May pumapatay ba para magnakaw ng kayamanan? Ang pamamaraang ito ay tila medyo katulad ng ginagawa ni Obadiah Heptonstall. Imposible, nawalan ng lakas ng loob si Obadiah Heptonstall, paano niya nagawang gawin ulit ang ganoong bagay? Nakita ko mismo ang mamamatay tao, nakasuot siya ng itim na damit, at ang buong kilos niya ay lubhang nakapangangilabot. Lalong naging kahindik-hindik ang bulong-bulungan tungkol sa insidente, may mga taong nagsabi pang nakita nila ang mamamatay tao na kumakain ng laman ng tao. Mukhang kahit saan may kayamanan, tila mas malamang na walang katahimikan, tamad na sabi ni Bobby Aguilar, habang nakakuyom ang mga kamay sa likod ng kanyang ulo. Wala akong pakialam basta't hindi nila tayo idamay, bulong ng lalaking may bigoat. Siyempre, hindi yun pinansin ni Bobby Aguilar. Sa isang silid, itinaas ni Mark Fraley ang gilid ng kanyang bibig, nagpapakita ng isang nakakakilabot na ngiti. Panahon na para pangunahan sila, magaang sabi ni Mark Fraley, habang tinatapik ang mesa. Pagkatapos noon, tumingin siya kay Channing at nagutos, magpadala ka ng isang tao para guluhin ang sitwasyon at sabihin na ang pamamaraang ito ay kahawig ng isang pamamaraan na ginamit noon ni Bobby Aguilar. Oo, agad na tumanggo si Channing. Nang gabing iyon, ipinatawag ni Mark Fraley si Dudley Lynch sa kanyang silid. Bata mong Panginoong Fraley, bahagyang yumuko si Dudley Lynch. Umungol si Mark Fraley, kumusta ang iyong paglilinang sa panahong ito? Dinilaan ni Dudley Lynch ang kanyang mga labi, habang nakapikit, sa ganitong bilis, hindi ko kakailanganin ng maraming oras para makarating sa Marshall Saint Realm. Haha, mahusay. Talagang natutugunan mo ang pangalan ng pagiging numero 1 henyo sa Central Plains. Sambit ni Mark sa may paghanga. Lahat ay salamat sa gabay ni Batang Panginoong Fraley. Sabi ni Dudley nang may mapang-akit ng ngiti. Iwinagayway ni Mark ang kanyang kamay bilang pagwawalang bahala, kinuha ang isang sombrero mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa harap ni Dudley. Ano ito? Tanong ni Dudley, nalilitong sabi. Ngumisi si Mark, ito ang sombrerong minsang isinuot ni Bobby Aguilar. Tandaan na mag-iwan ng sadyang butas at iwanan itong sombrero sa pinangyarihan. Pinaikit ni Dudley ang kanyang mga mata at napangisi, naiintindihan ko. Kinuha niya ang sombrero at naglakad palabas. Pagkaalis ni Dudley, pumasok si Star. Tiningnan niya si Mark Fraley sa harap niya at sinabi sa malalim na boses, kung gusto mong patayin si Bobby Aguilar, ako na ang bahala sa iyo ngayon. Bakit ka gagamit ng ganoong panlilinlang? Sumulyap si Mark Fraley kay Star at sumangot, Theo Star, kahit napakalakas mo, hindi mo pa rin maintindihan kung paano patakbuhin ang isang organisasyon. Matapos makaligtas sa panahong ito, ang prestihiyo ng Capital City Martial Arts Association ay labis na naapektuhan. Kailangan natin ng isang kaganapan upang maipakita ang ating halaga at makuha ang puso ng mga tao. Hindi napigilan ni Star ang matawa ng malamig, kaya ikaw mismo ang lumilikha ng kaaway at pagkatapos ay inaalis ito. Tama. Casual na sagot ni Mark Fraley. Ang pamamaraang ito ang pinakasimple at pinakamabilis na nagbubunga ng mga resulta dahil ang mga hamak na nilalang na iyon ay karaniwang walang kakayahang mga tuwiran. Sumusunod lamang sila sa karamihan. Bukod pa rito, sa kasalukuyan, masyadong mataas ang popularidad ni Bobby Aguilar. Kung siya ay matanggal ng walang makatwirang dahilan, maaaring tumindi ang galit ng publiko sa Capital City Martial Arts Association, na magdudulot ng pagsiklab. Kabanata 984, Hindi maisip. Medyo nakakatakot para kay Star ang katalinuhan ni Mark Fraley. Habang nakatitig kay Mark Fraley sa harap niya, sandaling hindi alam ni Star ang sasabihin. Sige, Theo Star, alam ko na ang gagawin. Ikinumpas ni Mark Fraley ang kanyang kamay, hindi na pinansin si Star. Kinabukasan, umabot na sa 25 ang bilang ng mga namatay.
Bigla nitong pinagtuunan ng pansin si Bobby Aguilar. Siya at ang lalaking may bigot ay nagsama sa pintuan ng silid ng mga bangkay. Habang nakatitig sa mga bangkay na nakahiga sa lupa, bahagyang napakunot ang noo ni Bobby Aguilar. Ang teknik na ito, parang pamilyar. Medyo hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Bobby Aguilar. Si Dudley Lynch na naman. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Bobby Aguilar, malamig ang mukha. Bago ang martial arts hall, ginamit na ni Dudley ang pamamaraang ito at inilarawan si Obadiah Heptonstall. Hindi niya inaasahan na magpapakita itong muli sa 100 Spirits meeting. Itong si Dudley Lynch. Hindi siya pwedeng iwanang mag-isa. Hindi mapigilan ni Bobby ang makaramdam ng kaunting galit. Mr. Aguilar, kailangan mo pong maging mas maingat nitong mga nakaraang araw. Sa pagkakataong ito, bumulong ang isang estranghero sa tabi niya. Mukhang naguguluhan si Bobby Aguilar, at sinabing, "Ako. Bakit ako dapat mag-ingat?" Mahiwagang sinabi ng kabilang grupo, may mga bulong-bulungan ngayon sa karamihan na ang pamamaraan ng pagpatay na ginamit ay halos kapareho ng ginamit mo noon. Nang marinig ito, agad na nagbago ang mukha ni Bobby Aguilar. At may masamang kutob siya sa kaibuturan niya. Siyempre, hindi talaga ako naniniwala. Dagdag ng martial artist sa isa pang pangungusap. Ginoong Aguilar, alang-alang sa kapakanan ng lahat, ay isusuko niya ang buhay at kamatayan, walang paraan para magawa mo ang ganoong bagay. Bahagyang yumuko si Bobby Aguilar, sabay sabing, "Salamat sa pagtitiwala mo sa akin." Gayunpaman, lalong bumigat ang mga pag-aalala ni Bobby Aguilar sa kanyang puso. Lumapit ang lalaking may bigot at sinabing, "Ano ang ikinababahala mo?" Sabi nilang lahat, hindi raw sila naniniwalang ikaw yun. Umiling si Bobby Aguilar, tatlong lalaki ang bumubuo ng tigre. Habang mas madalas na pinag-uusapan ang isang peking insidente, mas nagiging totoo ito. Hinaplos ng lalaking may bigot ang kanyang baba na parang may katuturan. "Paano kung umalis tayo sa 100 Spirits meeting?" Tanong ng lalaking may bigot. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar at sinabing, "Sa tingin mo ba ay makakatulong ang pag-alis natin? Kung aalis tayo, mas maliit ang tsansa nating malinis ang ating mga pangalan. Ano ang dapat nating gawin kung gayon?" Tanong ng lalaking may bigot. Ibinuka ni Bobby Aguilar ang kanyang bibig ngunit hindi siya makaisip ng maayos na solusyon. "Kung mahahanap natin si Dudley Lynch bago ito, iyon na ang pinakamabuti." Huminga ng malalim si Bobby Aguilar. Pagkatapos niyang sabihin iyon, inilabas niya ang kanyang banal na sentido, na halos sumasaklaw sa buong 100 Spirits meeting. Gayunpaman, sa kasamaang palad, hindi natagpuan ni Bobby Aguilar si Dudley Lynch. "Sa palagay ko ay may kinalaman ito sa Capital City Martial Arts Association," mahinang sabi ni Bobby Aguilar. "May kaugnayan ka sa kanila?" Nagulat ang lalaking may bigot. Tumango si Bobby Aguilar at sinabing, "Kung talagang may kaugnayan ito sa kanila, magiging abala ito. Kalimutan mo na yan, inosente ako, at wala akong ginawa. Walang sino man ang maaaring sisihin sa akin." Ikinumpas ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay. Para kay Bobby Aguilar, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang malaman kung paano makapasok sa Martial Saint Realm sa lalong madaling panahon, at mahanap ang Heavenly Vanilla. Pagbalik sa kanyang tahanan ng gabing iyon, inilabas ni Bobby Aguilar ang Scarlet Flame Leaf. Ang dahon ng Escarlata na apoy ay tila ordinaryo lamang sa unang tingin. Kahit na matalas ang mga mata ni Bobby, ang lalaking may bigot ay walang napansing kakaiba rito. "Paano ko gagamitin itong Scarlet Flame Leaf?" Tanong ni Bobby Aguilar sa kanyang isipan. Sabi ni Drexel, "Wala ka bang espiritual na apoy? Ihagis mo ang dahon ng Escarlata na apoy sa espiritual na apoy. Siyempre, kontrolin mo ang puwersa ng apoy, kung hindi, baka masira mo ang dahon ng Escarlata na apoy." Nang marinig ito, agad na tumango si Bobby Aguilar. Pinigilan niya ang kanyang hininga, at sa isang hagod ng kanyang palad, isang manipis na espiritual na apoy ang lumapag sa kanyang palad. Sumayaw ang mga lilang apoy na parang sayaw sa dilim, mukhang napakaganda at napakaganda.
Ginamit ni Bobby ang kabilang kamay niya para kunin ang Scarlet Flame Leaf at inilagay ito sa kanang kamay niya. Kaagad pagkatapos, itinuon ni Bobby Aguilar ang pansin sa apoy, maingat na inihaw ang Scarlet Flame Leaf. Ilang minuto ang lumipas, ang Scarlet Flame Leaf ay nagsimulang kuminang na may gininto ang liwanag na parang ginto. Habang nagliliyab ang espiritual na apoy, ang gininto ang liwanag ay lalong tumitindi. Nagsimulang magbalat ang panlabas na balat, at naglantad ng mga patong-patong na kulay ginto. Tama na. Sa oras na ito, umalingaw sa kanyang isipan ang boses ni Drexel. Agad na iwinaksi ni Bobby Aguilar ang espiritual na apoy, saka tumingin sa Scarlet Flame Leaf. Ngayon, ang Scarlet Flame Leaf ay nagliwanag ng maliwanag sa dilim, na parang isang kumikinang na pulang meteorite. Magaling, Bobby. Bumuti na ang paningin mo, at nakahanap ka na nga ng Scarlet Flame Leaf. Bulalas ng lalaking may bigot mula gilid. Gulat na tanong ni Bobby Aguilar, kilala mo ba ang Scarlet Flame Leaf? Kalokohan, nalibot na ng guro ang mundo, ano pa ang hindi ko nakita? Ngumisi ang lalaking may bigot. Hindi masyadong pinag-isipan ni Bobby Aguilar iyon, pero malamig na sinabi ni Drexel sa kanyang isipan, hindi simple ang kaibigan mo. Bakit mo nasabi yan? Nagtatakang tanong ni Bobby. Malamig na sinabi ni Drexel, sa pagkakaalam ko, ang Scarlet Flame Leaf ay nawala na ng mahigit 1,000 taon. Maliban na lang kung ang isang tao ay nabuhay ng mahigit 1,000 taon, hindi niya ito makikilala sa unang tingin. Napakamot ng ulo si Bobby Aguilar, hindi ka ba masyadong nag-iisip? Maraming bagay mula 1,000 taon na ang nakalilipas, at maraming tao ang nakakakilala sa mga ito. Iba ang dahon ng escarlata na apoy. Lubos itong nawala 1,000 taon na ang nakalilipas, at walang mga tala tungkol dito, patuloy ni Drexel. Maaaring makita niya ang pambihirang katangian ng bagay, ngunit tiyak na hindi niya malalaman na ito ay tinatawag na Scarlet Flame Leaf, maliban na lamang kung siya ay nabubuhay mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas. Hindi maiwasan ni Bobby Aguilar na tumingin sa lalaking may bigot ng may pagtataka. Matagal na niyang nahulaan na ang lalaking may bigot ay hindi ordinaryong tao, ngunit hindi niya inakala na nabuhay pala ito ng mahigit 1,000 taon. Bobby, ipagpapalit ko sa iyo itong treasure map. Lumapit ang lalaking may bigot ng nakangisi. Inikot ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata, mawala ka, sa iyong mga panaginip. Sok, kuripot. Bulong ng lalaking may bigot. Maingat na itinago ni Bobby Aguilar ang Scarlet Flame Leaf, planong pinuhin ito sa panahong ito. Tungkol naman sa Scarlet Flame Leaf, dapat mong ingatan ito. Mapapahusay nito ang banal na pakiramdam, paalala ng lalaking may bigot sa tabi niya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, bumulong siya, nakakainis talagang ikumpara sa iba. Sa pangangatawan mo, ang pagpasok sa Martial Saint ay hindi na matatalo, at ngayon ay mapapahusay mo pa ang Divine Sense. Sus Mariosep, hindi ko maisip kung ano ang magiging pakiramdam kapag nakapasok ka sa Martial Saint. Siguro magkakaroon ka ng kapangyarihang labanan ang mga makapangyarihang cultivator ng realm. Kabanata 985, ang lihim ng tagapangalaga sa lungguhit. Isang inikot ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata at sinabing, medyo eksaherado iyan. Nakikipaglaban sa isang makapangyarihang realm cultivator. Gamit ang aking mga kakayahan. Ang isang makapangyarihang realm cultivator ay isang hindi maabot na antas, isang nilalang na may lakas na hawakan ang kalangitan. Bumulong ang lalaking may bigot, mahirap sabihin ng sigurado, pero noong araw na iyon, nakita ko na ang iyong banal na pandama ay mas malakas kaysa sa iba na kapantay mo. Isa pa, dahil sa iyong espesyal na pangangatawan, ang pagpasok sa kaharian ng Martial Saint at pakikipaglaban sa mga makapangyarihang realm cultivator sa hinaharap ay hindi imposible. Maging si Iron Egg sa isip ni Bobby ay sumagot ng, may punto siya. Nang marinig ang mga sinabi ng dalawa, hindi napigilan ni Bobby na umasa pa ng higit. Inaabangan niya ang araw na hahakbang siya sa kaharian ng Martial Saint. Sa sandaling iyon, biglang nakaramdam si Bobby ng isang malakas na espiritu ng pagpatay sa paligid niya. Agad na kumunat ang noo ni Bobby.
Ang aura na ito, halos kapareho ni Dudley Lynch. Siguradong si Dudley Lynch, malamig na sabi ni Bobby. Pagkasabi niyan, tumayo na si Bobby at naghanda ng lumabas. Sa sandaling ito, gayunpaman, tumunog ang telepono ni Bobby. Pagkakuha niya ng telepono, napansin niyang galing pala sa hindi pamilyar na numero ang tawag. Hindi na nakapag-isip ng masyadong malalim si Bobby kaya sinagot niya ang tawag habang naglalakad palabas. Huwag kang lumabas. Pagkasagot ni Bobby ng tawag, isang malamig na boses ang narinig niya mula sa kabilang linya. Medyo pamilyar ang boses, parang narinig na niya ito kung saan. Ikaw si Star. Bulalas ni Bobby. Hindi na sumagot ang kabilang panig sa tanong at sinabi na lang, huwag kang lumabas, kung hindi ay maaakusahan ka. Pagkasabi niyan, biglang ibinaba ng tumatawag ang tawag. Nanlamig ang mukha ni Bobby. Anong problema? Tanong ng lalaking may bigot. Huminga ng malalim si Bobby at sinabing, tumawag si Star. Sinabihan niya akong huwag lumabas. Bituin. Bahagyang nagpakita ng pagkagulat ang lalaking may bigot. Nakaupo si Bobby sa kama, mukhang labis na naguguluhan. Kung hindi siya lumabas, baka paghinalaan siya ng iba. Pero kung lalabas nga siya, mas lalo silang maghay-hinala. Nabaon siya sa isang dilema. Lumalabas na ang Capital City Martial Arts Association talaga ang may pukana, buntong hininga ng malalim ni Bobby. Mukhang minamaliit ko si Mark. Matapos pag-isipang mabuti, sa wakas ay tumalikod na si Bobby at lumabas. Dahil mapaghihinalaan pa rin siya, mas mabuting subukang hulihin na lang niya si Dudley Lynch. Pagkalabas ni Bobby ng bahay, nakita niya si Dudley Lynch na nagmamadaling lumabas. Gaya ng dati, si Dudley Lynch ay nakabalot ng itim na roba, at isang nakakatakot na kapaligiran ng bomb-alot sa buong kalye. Tumigil ka! Sigaw ni Bobby. Huminto si Dudley Lynch, nagpapakita ng isang ngisi at bamulong, Bobby Aguilar. Dudley Lynch. Hindi ka makakatakas ngayon. Sumabog ang buong katawan ni Bobby sa lakas habang sumisigaw siya. Dinilaan ni Dudley Lynch ang kanyang mga labi at sinabi, dahil nang ahas akong lumapit, natural lang na may paraan ako para makatakas. Hindi na nag-abalang magsalita pa si Bobby, direktang ginaya ang formula ng mga salita, at sa isang kisap mata, lumitaw siya sa harap ni Dudley Lynch. Biglang lumiit ang mga pupil ni Dudley Lynch. Hindi niya inaasahan na ganito kabilis ang pagtakbo ni Bobby. Bang! Bago pa makapag-react si Dudley Lynch, tumama na ang kamao ni Bobby sa dibdib niya. Ang suntok na ito ay direktang tumagos sa dibdib ni Dudley Lynch. Agad na bumulwak ang dugo. Napakalakas mo, nagpakita si Dudley Lynch ng isang misteryosong ngiti. Napapadyak si Bobby sa lupa, at na-activate ang heavy falling space technique. Pagkatapos, sinugod ni Bobby ang absolute beginning sacred fist gamit ang kamay niya, diretso kay Dudley Lynch. Ngunit sa sandaling iyon, ang figure ni Dudley Lynch ay naging isang ulap ng itim na hamog. Walang ibang tinamaan ang kamao ni Bobby kundi hangin. Ang itim na ambon ay gumalaw sa iba't ibang direksyon. Gusto ko man talagang makipaglaban sa iyo, ngayon. Hindi pa ito ang tamang oras. Umalangaw-ngaw ang boses ni Dudley Lynch mula sa lahat ng direksyon. Huwag kang mag-alala. Malapit na akong tumuntong sa kaharian ng Martial Saint, at kapag nagawa ko na, tiyak na papatayin kita. Kasabay noon, nawala si Dudley Lynch nang walang bakas. Labis na sumama ang itsura ni Bobby. Nakatakas na naman siya. Huminga ng malalim si Bobby. Bago ka tumungo sa kaharian ng Martial Saint, natatakot akong mahirap siyang patayin, seryosong sabi ng lalaking may bigot. Kailangan mong selyuhan ang espasyo para maalis siya. Umungol si Bobby at sinabing, hindi ligtas na magtagal sa lugar na ito. Bumalik na tayo. Dahil doon, mabilis na tumalikod ang dalawa at bumalik sa kanilang tinutuluyan. Nang gabing iyon, may hindi magandang kutob si Bobby sa puso niya. Ang paglabas upang hanapin si Dudley Lynch ay isang panganib sa sarili nito. Kung hindi niya mahuhuli si Dudley Lynch, lalong lalala ang paghihinala sa kanya. Kalimutan mo na yun, kahit anong mangyari, mangyayari lang, naiinip na sabi ni Bobby, sabay kaway ng kamay.
Walang pakialam si Bobby sa iniisip ng iba. Tanging ang sarili niyang lakas lamang ang tunay na nasa kanya. Nang gabing iyon, bahagyang ipinikit ni Bobby ang kanyang mga mata at sinubukang hanapin muli ang landas patungo sa kaharian ng Marshall Saint. Gayunpaman, pakiramdam niya ay may kulang pa rin. Para bang nawalan siya ng kahit kaunting pagkakataon. Matapos ang kalahating gabi, si Bobby, na basang-basa ng pawis, ay hindi pa rin mahanap ang landas na iyon. Dahil wala ng pagpipilian, pansamantalang sumuko na lamang si Bobby. Huwag kang mainip sa pagpasok sa kaharian ng Marshall Saint, sabi ni Iron Egg sa isip ni Bobby. Kung hindi ito gumana, maaari mo namang tanungin ang iyong ama. Dahil sa kanyang mga kakayahan, ang pagtulong sa iyo na makapasok sa Marshall Saint ay hindi dapat maging isang mahirap na gawain. Napangiti ng mapait si Bobby, hindi ko nga alam kung nasaan siya. Paano ako hihingi ng tulong sa kanya? Sa puntong ito, naguguluhan na nagtanong si Bobby, siya nga pala, alam mo ba kung saang kaharian ang ama ko? Hindi ko alam, umiling si Iron Egg. Ang lakas ng bawat tagapangalaga ay isang misteryo. Umungol si Bobby bilang pagsang-ayon, hindi na itinuloy pa ang usapan. Sinabi ng kanyang ama na kapag lumakas na ang kanyang lakas, tiyak na makikipagkita siya sa kanya. Nakahiga sa kama, hindi makatulog si Bobby, pabalibagbag. Sa sandaling iyon, biglang bumangon si Bobby mula sa kama. Itlog na bakal, may tanong ako sa iyo, sabi ni Bobby. Tigilan mo nga ang pagtawag sa akin ng Iron Egg. Galit na sagot ni Iron Egg. Hindi siya pinansin ni Bobby at nagpatuloy, alam mo ba ang tungkol sa pamilyang Taylor at sa kanilang mahiwagang lahi? Natigilan si Iron Egg at napabulalas, ang pamilyang Taylor. Aling pamilyang Taylor ang tinutukoy mo? Hindi ko alam. Ang alam ko lang. Sinasabi ng mga tao na ang kasintahan ko ay may napakalakas na lahi. Pagkatapos noon, ikinwento ni Bobby ang mga pangyayari at kung paano sinusubukang agawin ng Mystic Realm at ng Capital City Martial Arts Association si Emily Taylor. Nang marinig ito, huminga ng malalim si Iron Egg at bumulong, ayon sa sinabi mo, malamang na ang pamilya Taylor iyon. Kabanata 986, sa isang dilema nang marinig ito, mabilis na nagtanong si Bobby Aguilar, alam mo ba ang tungkol sa pamilyang Taylor? Mahinahong sabi ni Drexel, batay sa description mo, maaaring ang matagal ng pamilyang Taylor lang ang mga iyon. Tumango si Bobby Aguilar at sinabing, sige. Tumikim si Drexel at sinabing, ang pamilyang Taylor ay isang sinaunang lahi. Sinasabing ang kanilang buong lahi ay walang kapantay na makapangyarihan at dating itinuturing na isa sa pinakamalakas na lahi sa mundo. Sa pagkakaalam ko, kung ang bloodline ng isang tao ay umabot sa 80%, siya ay karapat-dapat na maging pinuno ng pamilyang Taylor. 100%. Hindi ko pa iyon nakikita. Kumunat ang noo ni Bobby Aguilar at nagpahayag ng pag-aalala. 80%. Kaya, Dominic Taylor. Mukhang mayroon siyang 80%, pero hindi siya kinuha ng pamilya Taylor, malumanay na sabi ni Bobby. Nagkibit-balikat si Drexel, ibig sabihin lang niyan ay wala siyang natural na lahi. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng natural at nakuha. Kung ito ay isang natural na bloodline na 80%, may malaking posibilidad na maabot ang Tribulation Transcending Realm sa hinaharap. Tungkol naman sa 100%. Kung gaano ito kalakas, walang nakakaalam. Habang nagsasalita tungkol dito, hindi napigilan ni Drexel na mapabuntong hininga. Tunay nga, gaya ng sinabi ko, kapag dumating na ang panahon ng mga babaeng nakamaskara, tiyak na magiging isang magandang panahon ito. Tila isa nga itong gininto ang panahon. Nanatiling tahimik si Bobby Aguilar. Matapos makinig sa mga salita ni Drexel, nakaramdam si Bobby ng matinding pressure. Kaya ba napakamakapangyarihan ng pamilya Taylor? Patuloy na tanong ni Bobby. Sumulyap si Drexel kay Bobby at nagtanong, isang pamilyang nakarating na sa yugto ng kapigatian. Ano sa palagay mo? Sasabihin ko na sa ganitong paraan, ang mga angkan na nakarating na sa tribulation stage ay itinuturing na mga matataas na aristokratang pamilya, at ang kanilang mga inapo ang makikinabang. Ang mga inapo na may bloodline ng isang cultivator sa tribulation stage ay magiging napakalakas.
Napakamot ng ulo si Bobby, pero hindi ba't nakarating din ang Immortal Slaying Sect sa Tribulation Stage? Paano naman ang mga inapo nila? Nagbibiro ka ba? Nalipol na ang Immortal Slaying Sect. Saan kaya manggagaling ang mga inapo? Halos hindi na napigilan ni Drexel ang kanyang mga salita. Biglang natauhan si Bobby at nahihiyang sinabi, ganito pala talaga. Bobby, sa ganitong kasaganaan ng panahon, madalas maraming henyo, at lahat ng uri ng matagal nang nawawalang lahi ay lilito. Kailangan mong mag-ingat, humikab si Drexel. Sumagot si Bobby ng may pag-ungol, ang kanyang mga mata ay kumislap sa bahid ng determinasyon. Bagamat naramdaman niyang medyo malakas ang pressure, hindi siya umatras. Sa halip, pinasigla nito ang kanyang fighting spirit. Mas kapanapanabik ang panahon habang mas maunlad. Walang ibang sinabi si Bobby, saka humiga na lang siya sa kama. Kinabukasan. Pagkagising pa lang ni Bobby, may narinig siyang ingay mula sa baba. Pagdungaw niya sa bintana, nakita niya ang dalawang bangkay na nakahandusay sa harap ng pinto. Ang pagkamatay ng dalawang bangkay na ito ay katulad ng mga nauna, halos natuyo na ang kanilang mga katawan. Sa tabi ng dalawang bangkay na ito, bukod sa maraming manunood, naroon din ang isang figure na nakasuot ng lilang robo mula sa Capital City Martial Arts Association. Sa wakas ay may ipinadala ng tao ang Capital City Martial Arts Association. Hinimas ni Bobby ang kanyang baba at pumikit. Sa ibaba, ang figurang nakasuot ng lilang damit ay malakas na nagsasalita, pinapalo ang kanyang dibdib at sinasabing, huwag kang mag-alala, ang Capital City Martial Arts Association ay tiyak na magbibigay ng paliwanag sa pangyayaring ito. Nagsalita na si Ginoong Fraley, bigyan mo kami ng 3 araw, dapat naming mahuli ang salarin. Si Bobby, na nagmamasid mula sa itaas na palapag, ay hindi maiwasang mapang-isi ng tahimik. Mukhang nagpapanggap lang sila. Mahinang bulong ni Bobby. Tunay nga, gaya ng inaasahan, nang pumunta si Bobby at ang lalaking may bigot sa 100 Spirits meeting noong hapon, nagsimulang makaramdam ng kakaiba ang mga tingin ng mga tao sa kanila. Kumikislap ang kanilang mga mata, ang ilan ay sadyang lumayo kay Bobby. Nako, naniniwala ba sila roon? Hindi napigilan ng lalaking may bigot ang magmura. Ngumisi si Bobby, tulad ng sabi ko, kung ang isang kasinungalingan ay inulit ng 1,000 beses, ito ay nagiging katotohanan. Bukod dito, huwag mong kalimutan, ang mainstream media ng martial arts ay kontrolado pa rin ng Capital City Martial Arts Association. Kumunot ang noo ng lalaking may bigot at nagtanong, ano ang gagawin natin? Bumantong hininga ng marahan si Bobby at umiling, naipit na tayo, wala na tayong ibang pagpipilian. Sa ngayon, palihim na naghihinala ang lahat. Hindi naman pwedeng basta na lang sabihin ni Bobby na hindi siya ang may gawa, di ba? Hindi ba't parang pag-amin na rin iyon ng pagkakasala? Huwag mo na lang silang pansinin. Umiling si Bobby. Sa araw na ito, ramdam na ramdam ni Bobby ang pagbabago sa mga tao sa paligid niya. Batay sa mga pagtatansya ni Bobby, hindi bababa sa 30% ng populasyon ang naghihinala sa kanya ngayon. Nang gabing iyon, hindi napigilan ni Mark Fraley ang pagtawa ng malakas. Kita mo. Ang mga taong ito ay walang iba kundi mga kaibigan sa magandang panahon. Ang bida ngayon ay maaaring maging kontrabida na kinamumuhian ng lahat bukas. Pang-iinis na sabi ni Mark. Pagdating sa kalikasan ng tao, alam na alam niya ang lahat. Master Fraley, maglalabas na ba tayo ng pahayag? Tanong ni Channing. Hindi. Umiling si Mark. Para magmukhang makatotohanan ang isang bagay, hindi tayo dapat direktang makilahok. Sa halip, dapat nating gabayan ang mga tao sa pamamagitan ng pag-impluwensya sa kanilang mga haka-haka tungkol kay Bobby. Pang-iinis ni Mark. Narinig ito ni Channing at hindi niya napigil ang mag-thumbs up kay Mark. Ginoong Fraley, hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng ganitong kasanayan. Tunay kang ipinanganak na isang pinuno. Papuri ni Channing. Tila proud din si Mark nang sabihin niya, kaunting kahusayan lang ang kailangan ko para makitungo sa mga taong ito. Malapit nang maunawaan ni Bobby na mayroong higit sa isang paraan para pumatay ng tao. Lumipas ang isa pang araw.
Muling nagbago ang ugali ng mga tao sa paligid ni Bobby, at parami ng parami ang nagsimulang matakot sa kanya. Samantala, nagpadala si Mark ng mga tao upang magkalat ng tila lohikal na pagsusuri. Sa karamihan, sinusubukang ilipat ang kanilang mga hinala kay Bobby. Pagkalipas ng 3 araw, tuluyan ng iniwasan ng mga tao si Bobby. Saan man sumulpot si Bobby, tiyak na may mga taong nag-uusap ng pabulong. Hindi nanene si Bobby, pumasok siya at ang lalaking may bigot sa isang bahay. Casual na kumuha ng pamaypay at nagtanong, "Boss, magkano po ito?" Nagbago ang mukha ng may-ari, dali-dali niyang sinabi, "Hindi ako. Hindi ako magbebenta." Hindi nasisiyahan ang lalaking may bigot, "Bakit? Huwag mong sabihing hindi ka tumatanggap ng pera." Hindi umimik ang may-ari ng tindahan, sa takot, at lalong namutla ang mukha. Kumaway si Bobby at sinabing, "Huwag na lang." Pagkalabas ng tindahang ito, hindi napigilan ng lalaking may bigot ang magsabi, "Nako, napakasama naman ng mga taong ito. Ilang araw pa lang ang nakalipas ay tinatawag ka na nilang bayani, tapos ngayon ay ganito na ang kanilang mga ugali." Napangiti ng mapait si Bobby, "May nanggugulo sa mga bagay-bagay, hindi ko sila masisisi." Mula sa dilim, may nakatingin sa papa-atres na figure ni Bobby at hindi niya maiwasang mapapangisi. "Mr. Wright, mayroon ka bang anumang mga saloobin?" Tanong ng isang Marshall Saint sa tabi niya. Ngumisi si Tyler Wright, "Maaaring hindi maintindihan ng iba ang mga pamamaraan ni Mark, pero nakikita ko sila ng malinaw. Kung ganoon nga, tutulungan ko siya." Dahil doon, tiningnan niya ang tindahan at malamig na sinabi, "Kapag dumating ang oras, patayin mo ang may-ari ng tindahang ito." Kabanata 987, ang galit na si Bobby Aguilar sa dilim, maraming tao ang nakatuon na ang kanilang pansin kay Bobby Aguilar. Pero wala pa ring pakialam si Bobby Aguilar. Matapos ang buong araw na paglalakad, halos walang gustong lumapit kay Bobby Aguilar. Pumasok si Bobby Aguilar sa mahigit 10 tindahan, ngunit 3 may-ari lamang ng tindahan ang handang tumanggap sa kanya. Buntong hininga. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang bahagyang bumantong hininga. Lalong nenes ang lalaking may bigot sa malapit. Wala bang utak ang mga taong ito? Hindi ba sila makapag-isip para sa kanilang sarili? Galit na sabi ng lalaking may bigot. Walang magawang sinabi ni Bobby Aguilar, "Para sa kanila, hindi mo sila maaasahang mag-isip ng sobra, at bukod pa riyan, makatwira naman ang kanilang takot." Kumaway ang lalaking may bigot, "Wala akong pakialam dyan, pero nakakaantala talaga ito sa paghahanap ko ng kayamanan, hindi madaling magkaroon ng 100 spirits meeting." Sinipa ni Bobby Aguilar ang lalaking may bigot at natatawang sinabihan, "Sige, hindi kita sasamahan bukas, pwede ka nang lumabas ng mag-isa." Parang ganoon na nga. Bulong ng lalaking may bigot. Pagkabalik sa kanilang tirahan, umupo si Bobby Aguilar sa isang rocking chair, nagbabad sa araw habang bahagyang nakapikit ang mga mata, mukhang medyo relax. "Simula bukas, lalabas ka ng mag-isa, pero kailangan mong ibahagi sa akin ang ilan sa mga kayamanang matutuklasan mo." Sabi ni Bobby Aguilar sa sarili habang bahagyang nakapikit. Nakatitig ang lalaking may bigot, "Sa anong dahilan?" Umikot ang tingin ni Bobby Aguilar, "Kung hindi ka papayag, sasama pa rin ako sa iyo bukas, at wala kang makukuha." "Ayos ka lang." Walang magawang sabi ng lalaking may bigot. "Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo, ako ang mag-a-allocate ng mga items." "Walang problema." Tumango si Bobby Aguilar. "Kung mabibigyan mo ako ng isang tangkay ng Heavenly Vanilla, mas mabuti pa iyon." Bumulong ang lalaking may bigot, Heavenly Vanilla, saan ko kayo hahanapin Heavenly Vanilla?" Kinabukasan. Maagang gumising ang lalaking may bigot at umalis ng hotel para maghanap ng mga kayamanan pagkatapos bumati kay Bobby Aguilar. Si Bobby Aguilar naman, nakahiga sa kama, medyo relax. Sinasabing mayroong Heavenly Vanilla sa Second Secret Realm, ewan ko kung totoo ba iyon. Bulong ni Bobby Aguilar sa sarili. Naisip ni Bobby Aguilar na payagan si Drexel na pumunta sa ikalawang lihim na kaharian para tulungan siyang mamitis ng isang tangkay ng Heavenly Vanilla, ngunit palagi siyang nag-aalala para kay Drexel.
Kalimutan mo na, hahanapin ko muna, at kung hindi ko talaga mahanap, mag-iisip ako ng paraan. Naisip ni Bobby Aguilar sa sarili. Sa tanghali, nagmamadaling bumalik ang lalaking may bigo't mula sa labas. Namamaga ang ulo niya at magulo ang buhok, mukhang labis na kawawa. Biglang napaupo si Bobby Aguilar, anong nangyari? Galit na sabi ng lalaking may bigo't, mga baliw ang mga taong ito. Akala nila ikaw ang may gawa, at sinimulan nila akong saktan nang makita nila ako. Kung hindi ako tumakbo ng mabilis, malamang ay nabugbog na nila ako hanggang sa mamatay. Agad na naging medyo hindi kanais-nais ang mukha ni Bobby Aguilar. Umupo siya mula sa kama at malamig na sinabi, sinalakay ka nila. Kung nandoon ka lang sana, malamang binugbog ka na lang nila. Bulong ng lalaking may bigo't. Kumunat ng malalim ang mga kilay ni Bobby Aguilar. Naisip niya na baka pagdudahan siya ng mga taong ito, pero hindi niya kailanman naisip na aatakihin talaga nila ang lalaking may bigo't. Yung mga may-ari ng tindahan na hindi tumanggap sa amin kagabi, namatay silang lahat kagabi. Sabi ng lalaking may bigo't sa malalim na boses. Hindi lang iyon, isa sa mga sombrero mo ang naiwan sa pinangyarihan, at ngayon ay natukoy na nila na ikaw ang pumatay sa kanila. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar. Sombrero. Ang tinutukoy niya ba ay si Thousand Faces? Pero si Bobby Aguilar ay palaging may Thousand Faces sa special magic artifact. Para lokohin ako, talagang gumawa sila ng mga paraan. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar at sinabi sa malalim na boses. Bumantong hininga ang lalaking may bigo't, baka nabaliw na ang mga taong ito. Umalis na tayo rito. Hindi nagsalita si Bobby Aguilar, kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang martial arts forum. Nakita niyang pinag-uusapan ng forum ang bagay na iyon. Malamang na si Bobby Aguilar ang taong ito. Nagamit na niya ang mga pamamaraang ito dati. May video ako para patunayan yan. Ang mga pamamaraang ito ay talagang kapareho ng kay Bobby Aguilar. Tingnan mo, yung sombrerong naiwan sa pinangyarihan, hindi ba yun yung sombrerong suot ni Bobby Aguilar dati? Imposible, paano nagawa ni Bobby Aguilar ang ganitong bagay? Minsan na niyang nakalaban si Obadiah Heptonstall nang hindi isinasaalang-alang ang sarili niyang kaligtasan. Haha, kahit ang isang bayaning pumapatay ng mga dragon ay nagiging dragon din kalaunan, bukod pa riyan, sino ang nakakaalam kung natatakot siyang kunin ni Obadiah Heptonstall ang kanyang mga mapagkukunan kaya siya ang unang kumilos. Habang binabasa ang mga komentong ito sa forum, lalong naging pangit ang mukha ni Bobby Aguilar. Minamaliit ko ang pagkakamali nila. Sabi ni Bobby Aguilar sa malalim na boses. Ang pag-unlad ng sitwasyon ay lubos na lumampas sa imahinasyon ni Bobby Aguilar. Ngayon, halos lahat ay hindi naniniwala sa kanya, na hindi inaasahan ni Bobby Aguilar. Habang nawawala sa pag-iisip si Bobby Aguilar, isang biglaang ingay ang nagmula sa labas. Sumilip si Bobby Aguilar sa bintana at nakita niyang puno na ng mga tao ang labas. Kahit hindi sila gumawa ng ingay, malinaw naman ang kanilang mga intensyon. Naningkit ang mga mata ni Bobby Aguilar, at bumulong, pumunta talaga sila sa pinto. Alam mo, sabi ko na nga ba, hindi talaga pinahahalagahan ng mga taong ito ang kabaitan. Bulong ng lalaking may bigo't. Natahimik sandali si Bobby Aguilar bago nagsalita, hintayin mo ako rito, bababa ako at titingnan ko. Bumulong ang lalaking may bigo't, ano ba ang dahilan ng pagpunta mo roon, hindi makikinig ang mga taong ito sa paliwanag mo. Bumantong hininga si Bobby Aguilar, hindi ako pwedeng magtago lang dito nang hindi nagsasalita, at saka, matuwid at prangka naman ang kilos ko, hindi ako takot sa kanila. Pagkatapos noon, tumalikod na si Bobby Aguilar at bumaba. Tahimik na nagbubulungan ang mga tao sa ibaba. Nang makita nila si Bobby Aguilar, lahat sila ay nagpigil ng hininga at natahimik ng nakakakilabot. Sumulyap si Bobby Aguilar sa mga taong ito, sinusubukang maging magalang hanggat maaari, at sinabing, hindi ko alam kung bakit ninyo ako hinahanap. Nagkatinginan ang lahat, at pagkaraan ng ilang sandali, may biglang sumigaw, Bobby Aguilar, napakaraming tao na ang namatay, hindi mo ba dapat ipaliwanag sa amin ang mga bagay-bagay? Tama.
Ang mga pamamaraan ng mga taong ito ay eksaktong katulad ng sa iyo, ikaw ba ang may gawa nito? Maaaring wala tayong gaanong kapangyarihan, ngunit nararapat lamang na malaman natin ang katotohanan. Tumingin si Bobby Aguilar sa mga tao at seryosong sinabi, hindi ko pinatay ang mga taong iyon. Hindi mo sila pinatay. Kung gayon, sino ang pumatay? May ebidensya ka sa pinangyarihan. Ang paraan ng pagpatay ay eksaktong katulad ng sa iyo, at sinasabi mong hindi ka pumatay. Tumigil ka na sa pagpapanggap na mabuting tao ka. Habang nakikinig sa mga sinasabi ng karamihan, nakaramdam si Bobby Aguilar ng matinding galit sa kanyang puso. Tulad ng sabi ko, hindi ko sila pinatay. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Siyempre hindi mo aaminin. Sino ba naman ang aamin na nakapatay ka? May nagsabing nakita ka raw nila sa pinangyarihan ng pagpatay. Kung lalaki ka, tumayo ka at panagutan mo ang sarili mo. Kinaikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata, at malamig na nagsalita, kung gusto ko silang patayin, bakit pa ako maghihintay hanggang hating gabi? Sa tingin mo ba ay kapantay kita? Isang malakas na sigaw, na parang kulog, ang nagpasakit sa tenga ng lahat. Hindi nila namamalayang napaatras sila, ang kanilang mga mukha ay may bahid ng takot. Kabanata 988, Kabanata 988, mga matang walang pupil. Malamig na tinitigan ni Bobby Aguilar ang mga taong nakapaligid sa kanya, halos hindi niya mapigilan ang kanyang mapagmataas na espiritu. Sok, ano ba ito? Plano ba ni Mr. Aguilar na pumatay ng mga tao para patahimikin sila at apihin ang iba gamit ang kanyang tangkad? Maya-maya lang, may biglang lumitaw mula sa dilim. Unang sulyap pa lang ay napansin na niya si Tyler Wright, ang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran, at bahagyang nakangiti. Biglang lumipat ang mga mata ni Bobby Aguilar kay Tyler Wright. Anong problema mo? Napakurap-kurap si Bobby Aguilar, malamig ang tono ng boses. Bahagyang ngumiti si Wright, wala akong pakialam doon, totoo. Pero hindi ko talaga matiis ang ugali mo. Ang kay nanay mo. Hinahamon ka bang mag-artista bilang bida rito? Malamig na tugon ni Bobby Aguilar. Nang maramdaman ang pag-usbong ng balak pumatay mula kay Bobby Aguilar, mabilis na umatras si Wright habang nagkukunwaring inosente, mag-usap tayo ng maayos at huwag maging marahas, ha? Maging magalang tayo rito. Tama, yan. Bulong ng iba sa paligid bilang pagsang-ayon. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar. Kung gaano niya kasabik na durugan si Tyler Wright ng mga sandaling iyon. Nakakainis ang kanyang panlilinlang. Kung kailangan ko pang ulitin, malamig na pahayag ni Bobby Aguilar, hindi ko ginawa ito. Isang tukana lang ito. Tungkol naman sa teknik na nabanggit mo, hindi lang ito para sa akin. Marami pang iba ang may ganitong kasanayan. Paano mo naman ipapaliwanag ang sombrero kung ganoon? Pangungot siya ni Wright. Kahit ayaw siyang kausapin, pinigilan ni Bobby Aguilar ang kanyang galit at gumawa ng sarili niyang sombrerong may 1,000 faces. Ito ang orihinal kong sombrero, peke pala ang nakita mo, anunsyo ni Bobby Aguilar sa matigas na boses. Makikita mo mismo, halata naman kung sino ang nag-arte sa akin. Nagpalitan ng nag-aalalang tingin ang mga tao sa paligid. Tila ba medyo nag-alangan sila. Tumawa ng may sarkastikong sabi ni Wright, sino ang magsasabing hindi peke ang sombrerong hawak mo? Matapos mong matuklasan na nawala mo ang sombrero mo, hindi ba't makatuwiran na palitan mo agad ito ng kapareho? Walang imek, agad na isinuot ni Bobby Aguilar ang sombrero. Sa isang iglap, umiral ang 1,000 faces, na natatakpan ang mukha ni Bobby Aguilar. Nakikita mo ba yun? Kung peke iyan, paano kaya ito gagana tulad ng orihinal? Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Napabuntong hininga si Wright at sumagot, sa pagkakaalam ko, kaya rin naman ng kabilang sombrero na gawin iyon. Kalokohan. Matalas na tugon ni Aguilar. Kung gayon, hayaan siyang maglabas ng sombrero. Hindi sa akin ang sombrero, nagkibit balikat si Wright. Kung gayon, tumahimik ka nga. Matalas na sagot ni Bobby Aguilar. Ano, wala na bang karapatang magtanong ang isang mamamayan? Pangungot siya na hamon ni Wright. Hindi pinansin ni Bobby Aguilar si Wright at humarap sa mga manunood, naniniwala ba kayo sa akin?
Biglang nagbulungan ang mga tao. Pagkatapos ng paliwanag ni Bobby, tila nag-atubili sila. Hindi ganoong klaseng tao si Mr. Aguilar. Oo, ilang beses na niyang nailigtas ang gusali dati, paano niya nagawa ang ganoong bagay? Maaaring pagtalunan iyan, ang panlabas na anyo ay maaaring mapanlinlang. Sa gitna ng bulungan ng karamihan, isang grupo ng mga tao ang lumapit mula sa di kalayuan. Tumigil ka na lang. Isang grupo ng mga taong nakasuot ng lilang damit ang nagbukas ng daan. Pinaghiwalay nila ang mga tao, at ipinasok si Mark Fraley. Nang makita si Mark, agad na dumilim ang mukha ni Bobby Aguilar. Kaya, kasali ka nga. Napapikit si Bobby Aguilar, at malamig na nagsalita. Nagkunwaring nalilito, tinanong ni Mark, anong ibig mong sabihin dyan? Hindi ko maintindihan. Kasabay ng malamig na ngisi, sumagot si Bobby, tumigil ka na nga at ituloy mo na ang mga panlilinlang mo. Walang emosyong sumagot si Mark, Bobby Aguilar, bilang namamahala sa Capital City Martial Arts Association, natural lang na kailangan kong maunawaan ang sitwasyon kapag nangyayari ang ganitong insidente sa 100 Spirits Meeting. Pagkatapos ng ilang araw ng investigasyon, lahat ng ebidensya ay direktang nakaturo sa iyo. Ano ang masasabi mo para sa iyong sarili? Ngumisi si Bobby Aguilar, kung gusto ng isa na magkondena, pwede naman siyang gumawa ng paratang. Mark Fraley, kung hindi ako mali, si Dudley Lynch ang nasa likod nito, tama ba? May bahid ng takot na sumili sa mga mata ni Mark Fraley, ngunit mabilis din itong nawala. Huwag mong akusahan ng may kamalian ang mga inosenteng tao, tugon ni Mark Fraley. Alam kong hindi mo aaminin, kaya naghanda ako ng naaayon. Kasabay nito, naglabas si Mark Fraley ng isang video clip. Sa video, isang figure na nakasuot ng itim na roba, na ang silhouette ay kahangahangang kamukha ni Bobby, ay gumagalaw. Ang pinakamahalagang bahagi ay ang pamamaraang ginamit ng figure sa video ay kapareho ng kay Bobby. Nang mapanood ang video, lahat ng tao sa paligid ay namutla at agad na umatras. Nakita niyo naman yun, di ba? Kung hindi si Bobby yung nasa video, sino pa kaya yun? Sigaw ni Mark Fraley. Huminga ng malalim si Bobby, at matiyag ang nagpaliwanag, hindi ipinapakita ang mukha ko sa video na iyon. Isa pa, hindi akin ang sombrerong iyon. Nandito lang ang akin. May pang-uuyam na sinabi ni Mark Fraley, alam ko nang makakahanap ka ng pamalit na sombrero noon pa. Sige, papaaminin kita. Sa kanyang mga salita, pumalakpak si Mark Fraley, at isang binata ang lumabas mula sa isang hindi kalayuan na lugar. Ang binatang ito ay walang iba kundi si Hanley Poe. Naniniwala akong alam ng lahat dito kung sino siya, sabi ni Mark Fraley, habang nakaturo kay Hanley Poe. Oo. Siya ang batang Pavilion Master ng Pavilion of Heavenly Secrets. Ano ang kinalaman niya sa lahat ng ito? Malamig na tumawa si Mark Fraley, ang sombrero ni Bobby ay tinatawag na libong mukha, at nagmula ito sa Pavilion ng mga lihim ng langit. Ngayon, Bobby, aminin mo ito. Nanlamig ang mukha ni Bobby, at nanatili siyang tahimik at walang emosyon. Hanley Poe, maaari mo bang pakitingnan kung ang sombrerong nasa kamay ni Bobby ay ang libong mukha ng Pavilion ng mga lihim ng langit? Walang pakundangan na tanong ni Mark Fraley. Opo, Batang Panginoong Fraley, tumanggo si Hanley Poe at mabilis na naglakad patungo kay Bobby. Habang nakatingin si Bobby kay Hanley Poe na papalapit sa kanya, isang pakiramdam ng balak na pumatay ang hindi niya namamalayang kumawala sa kanya. Hanley Poe, nasaktan mo na ako minsan, malamig na sabi ni Bobby. Nang marinig ito, mabilis na umatras si Hanley Poe ng ilang hakbang, nauutal sa takot, Bobby, huwag mo akong patayin. Hindi ko talaga masabi kung totoo o peke. Sapat na siguro yun, di ba? Pakiusap, huwag mo akong patayin. Ikaw. Pagkarinig nito, agad na nagalit si Bobby. Ang panlilinlang ni Hanley Poe ay higit na lumampas sa inaasahan ni Bobby. Bobby, tama ba natakutin ang iba ng ganito? Sinamantala ni Mark Fraley ang pagkakataon para magkomento. Hanley Poe, sige lang at magsalita ka. Naniniwala akong lahat ng naruroon ay tatayo sa tabi mo.
Nagkunwaring takot, sinulyapan ni Hanli Po si Bobby at umatras ng 2 hakbang bago bumulong. Ang sombrero na nasa kamay ni Bobby, ay hindi ang Thousand Faces. Nagkagulo ang buong silid. Ngayon, lahat ng ebidensya ay direktang nakaturo kay Bobby. Mas lalong umatras ang mga tao. Lalong ramdam ang takot at pagkamuhi sa kanilang mga mata habang nakatingin kay Bobby. Ramdam ni Bobby ang galit na pumupuno sa kanyang dibdib, na para bang may isang sinaunang halimaw na nakakulong sa loob niya. At ang halimaw na ito ay tila malapit ng kumawala anumang oras. Uulitin ko. Binunyag lang ito ng Capital City Martial Arts Association. Dapat alam ninyong lahat kung anong klaseng tao ako. Tiningnan ni Bobby ang karamihan, pinipigilan ang kanyang galit. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, walang sumagot. Pinipigilan ni Bobby ang kanyang galit at nagtanong, wala bang naniniwala sa akin? Tahimik ang lugar. Puro galit na titig lang ang naisagot ni Bobby kay Bobby. Nang makita ito, hindi napigilan ni Bobby ang pagtawa ng malamig. Ha, ha ha ha. Isang grupo ng mga bulag na hanggal. Sigaw ni Bobby sa galit. Sige, dahil lahat kayo ay nagsasabing ako yun, dapat ako yun. Hindi ko na kailangang magpaliwanag pa sa inyo. Habang nagsasalita siya, sumabog ang nakamamatay na aura ni Bobby. Kabanata 989, natagpuan ang teknik ng Dao. Nang makita ang baliw na si Bobby Aguilar, lahat ay natakot at agad na nagtakbuhan. Tiningnan nila si Bobby Aguilar na parang nahaharap sa isang mabigat na kaaway. Ang kanilang mapang-ipong mga titig ay lalo lamang nagpapulala sa nagngangalit ng si Bobby Aguilar. Huwag kang matakot, hanggat nandito tayo, hindi niya matatamo ang gusto niya. Seryosong pagtitiyak ni Mark Fraley. Huwag kang mag-alala, hindi rin kami magpapatumpik-tumpik lang, dagdag ni Tyler Wright. Pagkatapos, napansin nila na 3 martial saints ang humahakbang papalapit. Malamig ang kanilang mga ngiti at ang kanilang mga katawan ay nagliliyab ng isang agresibong aura. Muling pinigilan ni Bobby Aguilar ang kanyang galit. Tumingin siya sa mga tao at sinabing, kung sasabihin ninyong lahat na ako yan, ako yan. Mula ngayon, aalis na ako sa 100 Spirits meeting. Aalis. Sa tingin mo ba ay makakaalis ka na lang? Tinaasan ni Mark Fraley ng kilay. Nasa iba na yan. Pagkasabi niyan, tumingin si Mark Fraley sa mga tao at nagtanong, pumapayag ba kayong umalis siya? Nagkaroon ng maikling katahimikan sa karamihan bago may bamulong, hindi natin siya maaaring hayaang umalis. Kung gagawin natin, hindi ba siya magiging isa na namang Obadiah Heptonstall? Tama. Dahil sa nangyari kanina, kailangan na nating lutisin ang problema agad-agad. Patayin siya. Hinding-hindi natin siya hahayaang makatakas ng buhay. Lumakas ang ingay, at halos lahat ng tao ay nabaling ang mga titig ng galit kay Bobby Aguilar. Bobby Aguilar, naririnig mo ba yun? Hindi ako ang tumatangging pakawalan ka, mahirap kalabanan ang mga tao. Nakangising pahayag ni Mark Fraley. Walang bakas ng kalungkutan ang mukha ni Bobby Aguilar. Puno ito ng matinding hanggarang pumatay at masayang tawa. Ha ha ha. Magaling, magaling. Umalangaw-ngaw ang tawa ni Bobby Aguilar, dahilan para manginig ang lahat. Sa sandaling iyon, ang halimaw na nakulong sa loob niya ay tila hindi mapigilan. Isinugal ko ang buhay ko para iligtas kayong lahat, pero ngayon gusto niyo akong patayin. Sige. Sigaw ni Bobby. Umabot na sa sukdulan ang kanyang intensyong pumatay, at hindi na siya makapagpigil pa. Mag-ingat ka, hulihin mo siya sa lalong madaling panahon, babala ni Mark Fraley. Oo. Sabay-sabay na sumulong ang 3 martial saints. Whoosh! Bigla na lang nawala ang figure ni Bobby Aguilar, at bigla siyang sumulpat sa karamihan. Para siyang isang nagwawala at baliw na halimaw, umaarte na parang nawalan na ng malay. Sumugod siya, agad na natamba ang isang ulo. Saan man dumaan ang kanyang palad, maraming tao ang natamba at hindi na muling bumangon. Nakakagulat ang kanyang kalupitan. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi nakaramdam si Bobby Aguilar ng pagkakasala o pagsisisi, sa halip, isang walang kapantay na pakiramdam ng kagalakan. Kayong grupo ng mga kasuklam-suklam na mga hamak. Paulit-ulit na sigaw ni Bobby Aguilar.
Kunin ninyo siya dali, patayin ninyo siya. Malamig na utos ni Mark Fraley. Gusto ko nang umalis, at walang sinuman sa inyo ang makakapidyaw sa akin. Sigaw ni Bobby Aguilar. Pagkatapos ng isang galit na ungol, tumalikod si Bobby Aguilar at umalis dala ang hangin sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi ka makakatakas. Umungol ang isang Marshall Saint. Dali-dali silang nagsagawa ng isang teknik para siliuhan ang espasyo. Laking gulat ng lahat, sinira ni Bobby Aguilar ang selyadong espasyo sa isang suntok lang, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Sana hindi mo ito pagsisihan, haha. Umalangaw-ngaw sa hangin ang nakakabaliw na tawa ni Bobby Aguilar. Sa sandaling iyon, si Bobby Aguilar ay puno ng hanggarang pumatay. Noon pa man, pinipigilan na ni Bobby Aguilar ang kanyang balak na pumatay. Ngayon, habang bigla itong sumusulpot, nakaramdam si Bobby Aguilar ng matinding ginhawa. Tumakbo siya papunta sa malayo sa loob ng hindi malamang oras, at bahagyang hamupo lamang ang kanyang intensyong pumatay pagkaraan ng ilang sandali. Nakatayo sa malawak na lugar, nanatiling tahimik si Bobby Aguilar, nakatitig sa malayo. Kaya, ano ang pakiramdam ng mapagbintangan ng mali? Mahinang tanong ni Drexel. Hindi sumagot si Bobby Aguilar. Kinaikit niya ang kanyang mga mata, na wala sa malalim na pag-iisip. Sa pag-aakalang nakokonsensya si Bobby Aguilar, sinabi ni Drexel, noong unang beses akong pumatay, katulad mo rin ang naramdaman ko, isang matinding pagkakasala, pero sila ang unang nag-udyok, na siyang dahilan kung bakit ako pinatay. Tulad mo, isinakripisyo mo ang buhay mo para iligtas sila. Pero, itinuring ka pa rin nilang kontrabida. Karapat-dapat silang mamatay. Nanatiling tahimik si Bobby Aguilar. Ilang sandali pa, umupo siya nang nakakrus ang mga paa. Lalong naguluhan si Drexel dahil dito. Ikaw, tumigil ka nga sa pagsasalita. May sasabihin pa sana si Drexel, pero naputol siya ni Bobby Aguilar. Nang makita ito, walang nagawa si Drexel kundi ang manahimik. Tahimik na nakaupo si Bobby Aguilar habang nakapikit ang mga mata sa malawak na lugar. Isang banayad na aura ang bumalot sa kanya. Sa hangin, ang mga gininto ang hibla ng liwanag ay nagtagpo patungo kay Bobby Aguilar. Nanatiling hindi gumagalaw si Bobby Aguilar, tila tuwang-tuwa sa sensasyong ito. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa si Mark Fraley. Agad siyang nagayos para may post ang isang pahayag sa Martial Arts Forum. Partikular na ibinahagi sa Martial Arts Forum ang video ni Bobby Aguilar na baliw na pumapatay ng mga tao. Nang mapanood ang video, biglang sumikat ang online na paninisi kay Bobby Aguilar. Halos lahat ay naniniwala na si Bobby Aguilar ang salarin. Haha, hahaha. Nang makita ito, hindi napigilan ni Mark Fraley ang pagtawa ng malakas. Kita mo. Ito ay tinatawag na paghampas sa kanila kung saan masakit. Sa sarili pa lang niya, gusto nang labanan ni Bobby Aguilar ang Capital City Martial Arts Association. Nakakatawa. Agad na pinuri ni Channing at ng iba pa, matalino si Young Master Mark. Ilang maniobra pa lang ay lubos ng nasiraan ng loob si Bobby Aguilar. Walang pakialam na sumagot si Mark Fraley, akala ba talaga niya ganoon kadali ang pagpapatalsak sa Capital City Martial Arts Association? Nakakatawa. Bata pong Panginoon Mark, pero hindi pa nahuhuli si Bobby Aguilar. May mga panganib ba? Tanong ni Channing. Tumugon si Mark Fraley nang may mahinang tawa, hindi siya makakatakas. Pagkatapos ng ganitong iskandalo, nakikita siya ng lahat bilang kaaway. Paano siya makakatakas? Ang pinakamahirap na bagay para sa isang tao ay ang maging kaaway ng lahat. Kapag ang isang tao ay naging kaaway ng lahat, wala na siyang mapagtatagwan. Yumuko si Channing at sinabing, matalino si Young Master Mark. Habang masayang-masaya ang lahat, pumasok si Star. Sumulyap siya kay Mark Fraley at sinabing, sinubukan ni na Young Master Mark, Dominic Taylor at iba pang mga batang disipulo na makalusot sa Martial Saint. Dapat mo ring isaalang-alang iyon. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, lumabas na si Star. Sumanghal si Mark Fraley, para sa akin, madali lang ang maabot ang antas ng Martial Saint. Siyempre, ito ay kanyang maling akala lamang.
Kung walang malinis na pusong Dao, ang pag-abot sa antas ng martial saint ay parang pag-akyat sa isang matarik na bangin. Sa sandaling ito, si Bobby Aguilar ay nakaupo pa rin nang nakakrus ang mga paa sa malawak na bukas na lupa. Ang mga ginintoang sinulid sa paligid niya ay umiikot sa kanyang katawan. Ang mga ginintoang sinulid na ito ang siyang asensya ng Dao. Pagkatapos ng hindi malamang oras, biglang nagmulat ng mga mata si Bobby Aguilar. Nahanap ko na sa wakas ang sarili kong Dao technique. Kumikinang ang mga mata ni Bobby Aguilar sa buhay, puno ng sigla. Kabanata 990, Pagpapala sa pagbabalat kayo. Noon pa man, palaging nararamdaman ni Bobby Aguilar na may kulang sa kanyang paghahanap para sa teknik na Dao. Pagkatapos ng karanasang ito, sa wakas ay natagpuan ni Bobby Aguilar ang kanyang teknik na Dao. Hindi ko inaasahan na may darating na biyaya mula sa kalamidad, huminga ng malalim si Bobby Aguilar. Ang kanyang pamamaraan ng Dao ay ang pagtataguyod ng landas ng katwiran sa pamamagitan ng pagpatay. Sa pamamagitan lamang ng pagiging determinado sa pagpatay, makakarating siya sa martial saint realm. Maglilinang sana si Bobby sa landas na ito, hanggang sa dulo. Pagtataguyod ng katwiran sa pamamagitan ng pagpatay. Tila may nahulaan si Drexel. Sumagot si Bobby Aguilar, bagamat may pagkakatulad ang Dao ko at ang Dao mo, hindi tayo magkapareho ng lahi. Ngumisi si Drexel, paano mo nalaman na magkaiba ang mga pamamaraan natin ng Dao? Bagamat itinataguyod ko rin ang landas sa pamamagitan ng pagpatay, hindi ko basta-basta pinapatay ang mga inosente. Huwag lang maging masyadong maawin, mahinahong sagot ni Bobby Aguilar. Kung tutuusin, ang mga ordinaryong tao pa rin ang nasa puso ko. Mahinang humuhuni si Drexel, at hindi na itinuloy ang pag-uusap. Hindi pinansin ni Bobby Aguilar si Drexel, baka sa mukha nito ang bahid ng pananabik. Sa ganitong sitwasyon, ang tanging kulang ko para maging martial saint ay isang tangkay ng Heavenly Vanilla, naisip ni Bobby Aguilar sa sarili. Gayunpaman, naisip ni Bobby Aguilar si Drexel. Kaya, sumigaw siya sa kanyang isipan, Drexel, gamit ang iyong kakayahan, hindi dapat maging problema ang pagkatalo sa isang martial saint, tama ba? Martial saint. Minamaliit mo ako, nakangising sabi ni Drexel. Kahit na katawan mo lang ang ginagamit ko, at hindi ko maipakita ang lahat ng lakas ko, isa pa rin akong cultivator sa peak of mighty realm. Walang kwenta ang isang martial saint sa paningin ko. Umungol si Bobby Aguilar bilang pagsang-ayon, kailangan ko ang tulong mo ngayon. Tulungan mo akong makahanap ng tangkay ng Heavenly Vanilla sa Second Secret Realm. Heavenly Vanilla. Bahagyang kumunat ang noo ni Drexel. Nagtamo ba ng nakatagong pinsala ang iyong ginintoang core? Umungol si Bobby Aguilar bilang pagsang-ayon, kung hindi ko makukuha ang Heavenly Vanilla, hindi ako makakahakbang papasok sa Martial Saint Realm. Oo nga, sabi ni Drexel. Kung ang ginintoang core ay nasira at hindi na maaayos, kapag nahaharap sa Martial Saint Apocalypse, maaaring mawala ng kakayahan ang isang tao. Pagkasabi nito, nagbago ang tono ni Drexel, at nagpatuloy, pero ang Heavenly Vanilla ay karaniwang tumutubo lamang sa high-level secret realms. Ang Second Secret Realm na tinutukoy mo ay malamang na isang ordinaryong secret realm lamang. High-level secret realm. Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby Aguilar. Anong ibig sabihin yan? Paliwanag ni Drexel, sa kabila ng pagiging secret realms ng dalawa, malaki ang pagkakaiba nila. Tulad ng high-level at low-level secret realms, hindi talaga sila kabilang sa iisang mundo. Dali-daling ipinaliwanag ni Bobby Aguilar, medyo malaki ang ikalawang lihim na kaharian, hindi ito dapat maging isang ordinaryong lihim na kaharian. Hindi ito isang ordinaryong secret realm. Alam mo ba ang ipinahihiwatig ng isang high-level secret realm? May bahid ng pangungutya ang tono ni Drexel. Bibigyan kita ng isang halimbawa, ang isang cultivator ng mighty realm ay kayang lumikha ng isang ordinaryong secret realm, ngunit ang isang high-level secret realm ay nangangailangan ng mga nangungunang cultivator ng tribulation transcending realm para maitayo. Isang tunay na high-level secret realm, ang mundo nito ay hindi mas mababa kaysa sa kasalukuyang mundo. Iyan ang tunay na mundo.
Nang marinig ang mga salita ni Drexel, medyo naging pangit ang kilos ni Bobby Aguilar. Bagamat napakalawak ng Second Secret Realm, tiyak na hindi ito itinayo ng mga makapangyarihang cultivator ng Tribulation Transcending Realm. Bukod dito, kumpara sa totoong mundo, ang Second Secret Realm ay ibang-iba. Kaya ibig sabihin nito, wala talagang pagkakataong matagpuan si Heavenly Vanilla sa Second Secret Realm. Mas lalong sumama ang ekspresyon ni Bobby Aguilar. Tumango si Drexel, may 79% na posibilidad na wala iyon roon, ipinapayo ko sa iyo na bitawan mo na ang ideyang ito. Same time na nagsalita si Bobby Aguilar, may paraan ka ba para makuha ang Heavenly Vanilla? Hindi. Walang pag-aalinlangang sagot ni Drexel. Agad itong nagdulot ng sakit ng ulo kay Bobby Aguilar. Handa na ang lahat, ang tanging kulang na lang ay ang Heavenly Vanilla. Hindi niya inaasahan na maaantala ang mga bagay-bagay sa baitang na ito sa huli. Sa sandaling ito, naramdaman ni Bobby Aguilar na papalapit ang isang hibla ng espiritu ng mamamatay tao. Martial Saint. Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby Aguilar. Kaagad pagkatapos, dali-dali siyang tumayo, isinagawa ang formula ng mga salitang linya, at tumalikod para umalis. Plano niya noong una na pumunta sa Nine Pinnacles Mountain, pero nang mag-isip-isip siya, napakaraming beses na niyang nakasama sina Jackson Harris at Calvert Rose. Sa pagkakataong ito, siya ang pumukaw ng galit ng publiko, at marahil kahit ang dalawang ito ay hindi siya kayang protektahan. Wala akong ibang magawa kundi tahakin ang landas ng takas. Tumigil lamang si Bobby Aguilar pagkatapos niyang tumakas ng 12-12 milya. Sa ganitong kalagayan, hindi na maaaring tumuloy pa sa isang bahay tuluyan si Bobby Aguilar. Wala siyang ibang magawa kundi ang manatili sa ilang. Sa loob ng ilang araw pagkatapos nito, patuloy na tumatakas si Bobby Aguilar. Ipinadala na ng mga pangunahing Secret Realms ang kanilang mga Martial Saint, nanumpang paksain si Bobby Aguilar. Sa Martial Arts Forum, mayroong nagkakaisang galit laban sa kanya. Bagamat paminsan-minsan ay may mga tagapagtanggol ni Bobby Aguilar, mabilis na natabunan ang kanilang mga tinig. Sa isang kisap mata, isang linggo na ang lumipas. Sa buong linggong ito, si Bobby Aguilar ay maaaring tumatakas o kaya'y papunta na para tumakas. Kahit na maraming beses siyang nakita, sa tulong ng formula ng mga salitang may linya, nagawa pa rin niyang makatakas ng walang pinsala sa bawat pagkakataon. Hindi ko na kayang magpatuloy ng ganito. Bahagyang bumantong hininga si Bobby Aguilar. Sa sandaling iyon, bigla niyang naalala ang isang lugar. Southern Tane Village. Ang mismong nayon sa bundok kung saan nakatira si Queenie Welch. Nang malubha ang pinsala ni Bobby Aguilar, sa pamamagitan ng pagtatago sa Southern Tane Village niya nagawang makatakas sa kapahamakan. Higit pa rito, ang Southern Tane Village ay parang isang paraiso sa lupa, napakahirap tuklasin para sa mga tagalabas. Taglay ang kaisipang ito, at ginagabayan ng alaala, si Bobby Aguilar ay naglakbay patungong Southern Tane Village. Ang Southern Tane Village ay gaya ng dati. Kahit na pinatay ni Bobby Aguilar ang matandang immortal, nagpupunta pa rin si Queenie Welch sa kagubatan upang manguha ng mga halamang gamot araw-araw. Sinunod niya ang recipe na iniwan ni Bobby Aguilar, nagpractice siya ng medisina buong araw at hindi nagtagal ay naging isang kilalang doktor sa Southern Tane Village, na nalampasan pa niya ang kanyang ama. Dahil sa kanyang mga advanced na kasanayan sa medisina, namuhay ng makatarungan si Queenie, ngunit sa kanyang libreng oras, madalas niyang naiisip si Bobby Aguilar, na nakasama niya sa loob ng maikling 3 araw na pagkikita. Munting Reyna, hindi ko alam kung bakit pero patuloy na sumasakit ang braso ko, pwede mo bang tingnan? Nag-aalangan na tanong ng isang matandang lalaki. Nabigla si Queenie, at ngumiti ng marahan, Mr. Lee, pwede po ba kayong maghintay sandali? Kukuha ako ng gamot para sa inyo. Mula sa isang nakatagong lugar. Nakarating na si Bobby Aguilar malapit sa Southern Tane Village. Nakatitig siya kay Queenie Welch na hindi kalayuan, at bahagyang nakahinga ng maluwag, mukhang maayos naman ang kanyang pamumuhay. Bata, ba't ba lagi ka nalang maawain? Sarkastikong tugon ni Drexel. Sus Mariosep, wala naman akong espesyal na nararamdaman para sa kanya.
Inikot ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata. Nang akmang lalabas na sana siya para batiin si Queenie Welch, biglang may humantong tatlong sasakyan sa pasukan. Nang huminto ang mga sasakyan, may 5 taong bumaba. 3 Marshal Saint. Namutla ang mukha ni Bobby Aguilar. 3 Marshal Saints at 2 Marquis, kasama na si Christopher Morales, ang lumabas mula sa mga sasakyan. Sapat na ang ganitong antas ng puwersa para mapatag ang kahit ano. Lumakad paarap si Christopher Morales, at malamig na nagsalita, "Kilala niyo naman si Bobby Aguilar, di ba?" Nang marinig ang pangalang matagal na niyang hinahanap-hanap, nagliwanag ang mga mata ni Queenie. May halong tuwa at hiya ang sinabi niya, "Oo. Kayo ba, mga kaibigan niya?" Naningkit ang mga mata ni Christopher Morales, at nagtanong ng may lamig, "Nandito na ba si Bobby Aguilar?" Umiling si Queenie Welch at bumulong, "Matagal na siyang wala rito." Sinuri ni Christopher Morales si Queenie Welch gamit ang kanyang mga mata, at ngumisi, "Mukhang maganda ang relasyon ninyo ni Bobby Aguilar. Ikaw, huwag kang magsalita ng walang katuturan. Ako, kaibigan lang ako ni Bobby Aguilar." Habang humihina ng humihina ang boses ni Queenie Welch, hindi namamalayang lumilitaw din sa kanyang mukha ang bahid ng pagkahiya. Nang makita ito, tumawa ng malakas si Christopher Morales, "Napakahusay, talagang may relasyon ang babaeng ito kay Bobby Aguilar." Pagkatapos niyang sabihin iyon, inilibot niya ang tingin sa paligid at malamig na sinabi, "Formal ko kayong ipinapalam dito, sa loob ng 3 araw, kung hindi ko makikita si Bobby Aguilar, walang kahit isang nilalang sa nayong ito, ang mabubuhay." Pagkarinig nito, agad na nagbago ng malaki ang mukha ni Bobby Aguilar. Naghahanap ng kamatayan. Isang kislap ng galit ang bumalatay sa mukha ni Bobby Aguilar.